Maaga pa lamang ay gising na si Marco, ang batang mekaniko na kilala sa kanilang baryo. Habang pumapalo pa lang ang unang sikat ng araw, maririnig na ang kalansing ng kanyang mga gamit sa maliit na talyer na itinayo ng kanyang yumaong ama. Hindi malaki ang espasyo, gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, pero sapat na iyon para mapagsilbihan ang mga kapitbahay na may sirang tricycle o lumang kotse. Si Marco ay 23 taong gulang. Lumaki siya sa hirap, lalo na't maaga siyang naulila sa ama. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ang nagpalaki sa kanya, at doon na rin sa gilid ng talyer sila nakatira. Maliit lang ang kanilang barong-barong, isang kwarto, isang kusina at isang lumang mesa na nagsisilbing hapagkainan. Ngunit kahit gaano kaliit, puno iyon ng pagmamahalan. "Marco, anak, huwag mong kalimutan ang baon mong tinapay," wika ng ina habang inaabot ang supot na may laman na pandesal. "Salamat, inay. Saka na po kayo mag-alala. Basta makabenta ako mamaya ng konting serbisyo, makakabili na tayo ng bigas." Nakangiting sagot ni Marco habang pinupunas ang grasa sa kanyang kamay gamit ang punit na basahan. Sa baryo, kilala siya hindi lang bilang mahusay na mekaniko, kundi bilang matulungin na tao. Maraming pagkakataon na hindi siya naniningil kung alam niyang walang kakayahan ang may-ari ng sasakyan. Minsan nga ay nakikipagpalit siya ng serbisyo kapalit ng gulay, prutas o kung anuman ang kaya ng tao. "Marco, pakicheck nga ang motor ko, ayaw umandar eh," sabi ng kapitbahay na si Mang Tomas, isang maglalako ng gulay. "Opo, Mang Tomas, iwan niyo na lang po. Aayusin ko mamaya. Basta pag may ani kayo, ibigay na lang po sa amin ni inay," sagot ni Marco habang inaabot ang motor. Sa mga sandaling iyon, makikita ang tunay na puso ni Marco. Hindi siya umaasa sa kayamanan o marangyang pamumuhay. Para sa kanya, sapat na ang makakain sila ng 3 beses sa isang araw at mga pulog ng payapa sa gabi. Ngunit sa kabila nito, may pangarap siya. Gusto niyang palaguin ang maliit na talyer na iniwan ng kanyang ama at balang araw ay magkaroon ng sariling garahe sa syudad. Habang nag-aayos siya ng isang luma at kalawangin na jeep, hindi maiwasang maalala niya ang kanyang ama. "Anak, tandaan mo, hindi lahat ng trabaho ay tungkol sa pera. Ang pinakamahalaga, natutulungan mo ang tao at napapangalagaan mo ang pangalan mo bilang isang mekaniko." Paulit-ulit na bilin ng kanyang ama noong ito'y nabubuhay pa. Naalala ni Marco ang gabing huling nakausap niya ito bago ito bawian ng buhay dahil sa sakit sa baga. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na itutuloy ang pamana ng ama, ang tapat at marangal na serbisyo. Madalas din siyang mapapansin ng mga bata sa baryo na tumatambay sa talyer. Tuwing wala siyang inaayos, inuturuan niya ang mga ito kung paano gumamit ng simpleng mga gamit. "Kuya Marco, paano po ba ito?" tanong ng isang batang lalaki habang hawak ang maliit na tornilyo. "Huwag mong pilitin. Iikot mo lang dahan-dahan hanggang pumasok. Gaya ng pagtitiya sa buhay, hindi pwedeng minamadali," sagot niya, sabay ngiti. Ang mga salita ni Marco ay nagiging aral para sa mga batang nakapaligid sa kanya. Hindi lang siya mekaniko, kundi parang kuya ng lahat. Kahit ang mga matatanda ay humahanga sa kanyang sipag at kabaitan. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng pag-aayos, umupo siya sa bangko sa harap ng talyer. Pinagmamasdan niya ang mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Napabuntong hininga siya at napaisip, "Pangarap ko rin sanang makapagpatayo ng mas malaking talyer. Yung may mga tauhan, kumpletong gamit at hindi na puro luma. Pero paano ko sisimulan?" Bulong niya sa sarili. Narinig iyon ng kanyang ina. "Anak, darating din ang panahon. Basta magpursigi ka, makakamit mo rin ang mga pangarap mo." Hindi mahalaga kung mahirap tayo. Ang mahalaga ay marangal ang paraan mo. Payo ni Aling Rosa habang nakaupo sa tabi niya. "Alam ko, inay, kaya kahit gaano kahirap, hindi ko susukuan. Para rin ito sa inyo," tugon ni Marco, sabay hawak sa kamay ng kanyang ina. Ganito ang buhay nila araw-araw. Simple, mahirap, pero puno ng pag-asa. Hindi nila alam isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran ang nakatakdang mangyari. Ngunit bago iyon,
Mananatili muna silang nakatali sa kanilang payak na pamumuhay. Isang mekaniko na nagsusumikap at isang ina na patuloy na sumusuporta. At sa likod ng lahat, ang baryo ay patuloy na humahanga kay Marco, ang mekanikong hindi lang marunong mag-ayos ng makina, kundi marunong ding mag-ayos ng puso ng bawat taong nawawalan ng pag-asa. Mainit ang sikat ng araw ng tanghaling iyon. Tahimik ang baryo, maliban sa ingay ng mga kuliglig at ilang batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Sa kabilang dulo ng daan, may isang mamahaling kotse ang biglang tumigil. Nag-usyuhan ang mga tao dahil bihira silang makakita ng ganoong uri ng sasakyan sa kanilang lugar. Mula rito, bumaba ang isang dalagang maganda at disente ang tindig. Nakasuot siya ng puting bestida na simple ngunit halatang mamahalin ang tela. May dala siyang maliit na handbag at halatang hindi siya sanay maglakad sa alikabok ng probinsya. Ito si Isabela. Nakalapit ang ilang bata at nagtuturo sa kotse. "Wow, ang ganda ng kotse! Kanino kaya yan?" bulong nila. Nataranta si Isabela habang sinusubukang paandarin ang sasakyan. Ngunit sa bawat susi niya, hindi ito nag-aandar. "Oh, bakit ba ayaw gumana? Hindi ko na alam ang gagawin ko." Bulong niya sa sarili, halatang may kaba sa kanyang tinig. Lumapit ang isang matandang babae, si Aling Nena, at nagtanong, "Iha, may problema ba ang kotse mo?" "Opo, Manang, bigla na lang ayaw umandar. Hindi rin po ako marunong sa ganito," sagot ni Isabela na may halong kaba at hiya. "Halika, ituturo kita sa anak ni Mang Ernesto. Marunong siyang mag-ayos. Doon lang ang talyer nila, hindi kalayuan," tugon ng matanda. Habang naglalakad sila papunta sa talyer, hindi maiwasan ng mga tao na mapatingin kay Isabela. Napakaganda niya at hala ang hindi taga roon. May kakaibang karisma na dala ang kanyang presensya. Ngunit may halong misteryo rin, parang may itinatago. Hindi siya sanay makakita ng taong ganon. Isang lalaking payak, masipag at hindi materialistiko. Lumipas ang ilang minuto at matapos suriin ni Marco, nagsalita siya. "Mukhang sira lang ang ignition system. Pwede ko namang ayusin. Medyo matagal lang ng kaunti." "Magkano po?" agad na tanong ni Isabela. Umiling si Marco. "Hindi na, wala na yon. Tutulong lang ako." Natigilan si Isabela. "Hindi ba dapat may bayad? Hindi ko rin naman kayo kilala." Napatawa si Marco. "Hindi lahat ng tulong kailangang may kapalit. Isa pa, hindi ka naman taga rito. Mahirap na. Basta maayos ko lang, sapat na yon." Napangiti si Isabela, bagaman halatang hindi siya sanay sa ganoong klase ng kabaitan. Sa buhay niya, sanay siyang lahat ay may presyo. Habang nagtatrabaho si Marco, hindi maiwasang mapansin ng dalaga ang paligid. Ang barung-barung na tahanan nila sa gilid ng talyer, ang simpleng pamumuhay ng mag-ina, at ang mga taong lumalapit para makipagkwentuhan kay Marco. Lahat iyon ay bago para kay Isabela, isang mundo na malayo sa kinamulatan niyang marangya. Sa kabila ng kanyang maayos na pananamit at sopistikadong galaw, may halong kaba at kalungkutan ang kanyang mga mata. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Marco. Ngunit hindi siya nagtanong pa. Alam niyang hindi tama na manghimasok. Malapit na po itong matapos, wika ni Marco makalipas ang ilang minuto. "Pwede na kayong umupo muna doon." Ngumiti si Isabela at tumango. Umupo siya sa maliit na bangko sa tabi at tahimik na pinagmasdan ang batang mekaniko. Pagdating sa talyer, nadatnan nilang abala si Marco sa pag-aayos ng lumang jeep. Pinunasan nito ang kamay sa basahan at agad silang sinalubong. "Magandang hapon po. Ano pong maipaglilingkod ko?" tanong ni Marco. "Ito si Isabela. Tama ba, iha?" singit ni Aling Nena. "Nasiraan ng kotse sa may kanto. Baka pwedeng matingnan mo." Tumango si Marco at ngumiti kay Isabela. "Walang problema. Dalhin lang po ninyo rito at sisilipin ko." Tumango si Isabela at medyo nagpakumbaba. "Salamat. Pasensya na po. Hindi ko kasi alam kung saan dadalhin ang sasakyan. Hindi rin ako sanay sa ganitong lugar." Napatingin si Marco sa kanya. May kung anong kakaiba. Maganda, sopistikado at halatang galing sa lungsod.
hindi gaya ng mga karaniwang kliyente niya. Pagbalik nila sa kalsada, tinulungan ni Marco na itulak ang kotse papunta sa talyer. Hindi nagtagal, sinimulan niya itong buksan at silipin. Habang abala si Marco sa ilalim ng hood, nakatayo lamang si Isabela sa tabi, tila naiilang. "Matagal ka na bang mekaniko?" tanong ng dalaga. Sinusubukang magbukas ng usapan. "Simula pa nung kabataan ko, tinuruan ako ng tatay ko bago siya pumanaw." Sagot ni Marco habang nakatutok sa makina. "Nakakabilib, ang hirap yata ng trabaho mo. Hindi ka ba napapagod?" tanong ulit ni Isabela. Napangiti si Marco kahit puno ng grasa ang mukha. "Sanay na rin, wala namang ibang aasahan eh. Basta nakakatulong ako sa ibang tao, sulit na." Napatingin si Isabela sa kanya. May kakaibang pagkamangha sa kanyang isipan. Tila nagtataka siya kung bakit may mga taong gaya ni Marco, walang hinihinging kapalit at tila kontento na sa simpleng buhay. Samantala, sa kanyang puso, unti-unti siyang nakakaramdam ng ginhawa. Ang misteryo ng kanyang buhay ay hindi pa niya maibunyag, pero alam niyang hindi ito magiging madali. At sa baryong iyon, sa harap ng isang simpleng talyer, nagsisimula ang isang kwento na hindi niya akalaing magbabago ng kanyang kapalaran. Habang patuloy na inaayos ni Marco ang makina ng sasakyan, ramdam niya ang titig ni Isabela. Hindi siya sanay na pinapanood habang nagtatrabaho, lalo na ng isang taong halatang galing sa marangyang buhay. Nakakaramdam siya ng konting kaba, pero pinilit niyang hindi ito ipahalata. Maya-maya, nagsalita si Isabela. "Matagal ka na bang nag-aayos ng sasakyan? Parang sanay na sanay ka." Bahagyang ngumiti si Marco at sagot niya, "Oo, bata pa lang ako, tinuruan na ako ng tatay ko. Saka wala akong ibang alam na trabaho, kaya ito na rin ang naging kabuhayan namin ng nanay ko." Napatingin si Isabela sa maliit na bahay sa tabi ng talyer. Kita ang mga lumang kurtina, ang sirang bubong na tinakpan ng trapan at ang mga paso ng halaman ni Aling Rosa. "Dito ka nakatira?" tanong niya. May halong pagtataka at pag-aalinlangan. "Oo, hindi man maganda pero dito kami naging masaya. Kahit maliit, basta sama-sama." Mahinahong sagot ni Marco. Tahimik na napatango si Isabela. Sa kanyang puso, hindi niya alam kung paano mabubuhay sa ganoong kasimple, ngunit tila kontento at mapayapang kapaligiran. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng kaunting hiya. Sanay siya sa malalaki at magagarbong bahay, ngunit dito, nakita niya ang halaga ng pagiging kontento. Lumapit si Aling Rosa, dala ang isang baso ng malamig na tubig. "Iha, uminom ka muna. Mainit na yon, baka mahilo ka." Nagulat si Isabela sa kabaitan ng matanda. "Salamat po, tiya." Tinanggap niya ang tubig at uminom. "Napakabuti niyo po." "Wala iyon, lahat ng dumaraan dito, itinuturing na rin naming bisita. Lalo ka na, mukhang nahihirapan ka pa," sagot ni Aling Rosa sabay ngiti. Nagpauloy ang pagkukumpuni ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, pinaandar niya ang sasakyan. Sa wakas, umandar ito ng maayos. "Pwede niyo na pong gamitin," sabi ni Marco habang pinupunasan ang kamay. Laking tuwa ni Isabela. "Salamat talaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Akala ko kailangan ko pang tumawag ng mekaniko mula sa syudad." Napangiti si Marco. "Hindi na kailangan, basta nandito ako, tutulungan ko." Napahinto si Isabela at tila napaisip. "Magkano po ba ang babayaran ko?" Umiling si Marco. "Sabi ko nga kanina, libre lang. Pero hindi naman tama na hindi kita bayaran. Ginugol mo ang oras at pawis mo," sagot ni Isabela. Halatang nahihirapan tanggapin ang ideya na walang kapalit ang tulong. Napangiti lang si Marco. Hindi lahat ng bagay nasusukat sa pera. Kung minsan, sapat na ang pasasalamat. Saglit na natahimik si Isabela. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng kabutihan. Sanay siya na lahat ay may katumbas na presyo, na kahit maliit na pabor ay may hinihinging kapalit. Ngunit kay Marco, iba. Para sa kanya, ang kabaitan ay kusa at hindi binibili. "Salamat talaga," mahina niyang tugon. "Hindi ko makakalimutan ito." Nakangiti si Marco, ngunit agad ding siyang bumalik sa kanyang gawain.
pinipilit itago ang kakaibang damdamin na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Habang nag-uusap sila, may ilang mga bata ang dumaan at sumigaw. "Kuya Marco, ayos na ba yung bike ko?" "Oo, puntahan niyo bukas, tapos na yon," sagot niya. Napatingin si Isabela sa kanya at napangiti. Parang lahat ng tao rito, ikaw ang nilalapitan. Hindi naman, baka dahil lang wala silang ibang malapitan. Sa tama saya na rin ako na kahit paano nakakatulong ako, sagot ni Marco, bahagyang tumingin kay Isabela. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang kakaibang respeto para sa mekaniko. Hindi siya tulad ng mga taong nakasanayan niya sa syudad, mga taong puro negosyo at interes. Si Marco ay totoo, simple at marangal. Bago siya umalis, muling nagsalita si Isabela. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, pero sana balang araw magawa ko rin iyon." Nagkibit balikat lang si Marco. Walang dapat bawian. Basta maayos ka na at ligtas, ayos na yon. Umupo siya sandali sa gilid ng kotse at napatingin kay Isabela na tila nagmamadali ring bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pasasalamat at kakaibang ngiti na hindi niya madalas makita sa ibang tao. Habang paalis ang kotse, sinundan ito ng tingin ni Marco. Sa loob-loob niya, may tanong na hindi niya masagot. Sino ba talaga si Isabela? Bakit tila kakaiba ang presensya niya? At bakit sa unang pagkikita pa lamang parang may binago na siya sa simpleng mundo ng mekaniko? Sa kabilang banda, habang nagmamaneho pabalik si Isabela, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa unang pagkakataon, nakilala niya ang isang taong hindi humingi ng kapalit. Sa kanyang puso, nagtanim iyon ng kakaibang marka, isang alaala na hindi madaling burahin. At iyon ang naging simula ng kanilang kwento, isang simpleng pagkikita na magbubukas ng masalimuot at magulo, ngunit makulay na landas sa hinaharap. Kinabukasan, muling bumalik si Isabela sa talyer ni Marco. Hindi niya alam kung bakit siya muling napadpad doon, pero tila may hatak ang lugar at ang mekanikong nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pagdating niya, nadatnan niyang abala si Marco sa pag-aayos ng isang tricycle. Pawis na pawis ito at ang mga kamay ay balot ng grasa. "Magandang umaga," bati ni Isabela na may dalang supot ng pagkain. Napatigil si Marco at napatingin. "Uy, nandito ka na naman. Kumusta ang sasakyan mo? Maayos pa ba?" "Oo, maayos na maayos. Kaya nga ako bumalik para magpasalamat. Dinalhan kita ng pagkain. Sana tanggapin mo," sagot ni Isabela sabay abot ng supot. Nagkibit balikat si Marco. "Hindi mo naman kailangan mag-abala. Pero gusto ko, isa pa, hindi ko kaya tanggapin na libre lang ang ginawa mo. Kahit papaano, sana makabawi ako." Seryosong tugon ng dalaga. Napangiti si Marco at tinanggap ang supot. "Salamat. Ang totoo, hindi ko naman ginagawa ito pero salamat sa pagkain. Malaking bagay ito sa amin ni Inay." Lumabas si Aling Rosa mula sa kanilang bahay at napansin ang bisita. "Ay, ikaw pala uli, iha. Halika, dito ka muna. Salamat sa pagkain, ha?" Tumango si Isabela at gumiti. "Wala pong anuman. Napakalaki na po ng naitulong ng anak nyo." Naupo sila sa lilim ng puno sa tabi ng talyer habang kumakain. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam si Isabela ng kakaibang ginhawa. Hindi siya sanay sa simpleng hapag at ordinaryong ulam. Pero sa piling ni na Marco at Aling Rosa, tila mas masarap ang lahat. Pagkatapos nilang kumain, bumalik si Marco sa pag-aayos ng sasakyan. Pinanood siya ni Isabela habang pinapahigpit ang turnilyo at sinusuri ang bawat parte ng makina. Sa bawat galaw niya, halatang kabisado niya ang kanyang ginagawa. "Ang galing mo talaga," sabi ni Isabela. "Hindi ka man lang nagdadalawang isip sa bawat hakbang. Parang bahagi na ng katawan mo ang mga gamit." Napatawa si Marco. "Siguro dahil sa araw-araw na ginagawa. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang ginagawa mo, nagiging madali na lang. Pero hindi ka ba minsan napapagod? O hindi mo ba naiisip na sana mas malaking bagay ang ginagawa mo?" Usisa ni Isabela. Napabuntong hininga si Marco. "Natapagod din, oo, pero sa totoo lang, kontento na ako na may napapakinabangan ang ibang tao sa trabaho ko."
Siguro balang araw, mas lalaki rin ito. Pero sa ngayon, masaya na ako sa kung anong meron. Natahimik si Isabela. Sa mundo niya, lahat ay paligsahan. Mas malaking bahay, mas magarang kotse, mas marangyang tasuotan. Pero sa mundo ni Marco, sapat na ang kasimplehan. Doon niya lang naramdaman na may mas mataas pang halaga kaysa sa yaman. Maya-maya, dumating ang isang lalaki na may dalang bisikleta. Marco, pwede bang patingnan ito? Hindi na gumagana ang preno. Opo, Mang Cardo, iiwan niyo na lang po, aayusin ko agad, sagot ni Marco. Lumapit si Isabela at bumulong. Bakit hindi mo siya siningil? Ngumiti si Marco. Si Mang Cardo? Wala siyang pambayad. Naglalako lang siya ng isda sa palengke. Kapag minsan binibigyan niya ako ng tilapia kapalit ng serbisyo, okay na rin. Lalong humanga si Isabela. Kakaiba ka, Marco. Sa amin, lahat may presyo. Kahit maliit na bagay may katumbas na halaga. Pero ikaw, iba. Nagpatuloy ang araw at habang tumatagal, lalong lumalalim ang respeto ni Isabela kay Marco. Sa bawat libreng serbisyo na ibinibigay niya, sa bawat ngiti at pagtanggap ng kapalit na gulay o isda, nakita niya ang isang taong tunay na marangal. Bago umalis, muli siyang nagpasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero gusto kong malaman mo na hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ngumiti si Marco. Hindi naman kailangang suklian. Ang kabutihan kusa lang dapat ibinibigay. Sa pag-alis ni Isabela, dala niya ang bagong pananaw. Sa unang pagkakataon, nakatagpo siya ng taong hindi tumitingin sa pera o kapalit. Sa puso niya, may binhinang naitanim, isang paghangang maaaring lumago sa hinaharap. At para kay Marco, kahit hindi niya aminin, may kakaibang ligayang iniwan ang dalagang iyon. Isang alaala ng isang libreng serbisyo na marahil ay hindi lamang basta pag-aayos ng sasakyan, kundi simula ng isang kwento na magbabago sa kanilang kapalaran. Lumipas ang ilang araw mula nang ayusin ni Marco ang sasakyan ni Isabela. Akala niya ay hindi na muling babalik ang dalaga, gaya ng ibang mga dayong dumaraan lamang sa kanilang baryo. Ngunit isang umaga, habang nagwawalis siya sa harap ng talyer, may bumusina sa labas. Paglingon niya, nakita niyang muling nakaparada ang kotse ni Isabela. Bumaba ito, suot ang isang simpleng blouse at pantalon, at may dalang malaking basket. Nagtata si Marco, ngunit agad siyang lumapit. Isabela, akala ko nakabalik ka na sa syudad. Ngumiti si Isabela at iniabot ang basket. Naalala ko ang sabi mo, sapat na ang pasasalamat. Pero hindi ako mapapalagay kung wala man lang akong maibigay sa inyo. Heto, nagdala ako ng pagkain. Gusto kong matikman ninyo ng nanay mo. Napakamot si Marco sa batok. Hindi mo kailangang mag-abala. Pero salamat, malaking bagay na ito sa amin. Lumabas si Aling Rosa at nakita ang bisita. Ay, ikaw pala uli, Hija. Napaka-generous mo naman. Halika, saluhan mo kami. Doon nagsimula ang maaliwalas na umaga sa tahanan ng mag-ina. Inagsaluhan nila ang mga pagkaing dala ni Isabela. Tinapay, prutas at ilang pagkaing hindi karaniwang kinakain sa baryo. Habang kumakain, naging mas magaan ang usapan nila. Hindi ko inasahan na babalik ka pa. Biro ni Marco. Tumawa si Isabela. Hindi rin ako makapaniwala. Pero ewan ko, parang may kung anong humihila sa akin dito. Ang simple ng buhay ninyo, pero ang gaan sa pakiramdam. Siguro kasi sanay ka sa magulo at marangyang buhay sa syudad. Wika ni Aling Rosa. Ito kahit mahirap, tahimik at kontento ang mga tao. Saglit na natahimik si Isabela. Tama po kayo. Minsan kasi kahit gaano kayaman, pakiramdam mo kulang pa rin. Napatingin siya kay Marco na seryosong nakikinig. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang tao na hindi alintana ang kawalan ng marangyang bagay. Ngunit puno ng kasiyahan sa simpleng buhay. Matapos kumain, hindi agad umalis si Isabela. Sa halip, nanatili siya sa talyer at pinanood si Marco habang nag-aayos ng isang jeep. Pwede bang dito muna ako? Tanong niya. Naggibit balikat si Marco.
Wala namang problema. Pero baka mainip ka. Wala namang masyadong ginagawa rito kundi mag-ayos at magbunot ng grasa. Numiti si Isabela. Hindi, gusto kong makita kung paano ka nagtatrabaho. At iyon nga ang ginawa niya. Habang buo ang araw, tahimik siyang nanonood. Minsan nagtatanong tungkol sa mga gamit o bahagi ng sasakyan. Bakit parang lahat kabisado mo? Hindi ka man lang tumitingin sa libro o manual? Tanong niya minsan. Dahil matagal ko nang kasama ang mga makinang ito. Sa tunog pa lang, alam ko na kung anong sira, sagot ni Marco. Humanga si Isabela. Sa kanyang mundo, lahat ay laging planado, laging may gabay, laging nakaayon sa sistema. Ngunit kay Marco, instingto at puso ang ginagamit. Sa mga sumunod na araw, naging madalas na ang pagdalaw ni Isabela. Minsan, may dala siyang pagkain. Minsan, dala niya ang sariling kwento. Mga karanasang hindi niya naibabahagi kahit sa mga taong malapit sa kanya sa syudad. Alam mo ba Marco, minsan niyang nasabi, kahit marami kaming pera, hindi ibig sabihin masaya kami. Laging may pressure, laging may bantay, laging may mata ng lipunan na nakatingin. Pero dito, ramdam ko ang kalayaan. Tumingin si Marco sa kanya. Kung ganun, bakit hindi ka magpakatotoo? Hindi naman masama kung minsan ay piliin mong maging simple. Ngumiti si Isabela, may halong lungkot. Hindi ganun kadali. Maraming tao ang nakadepende sa akin. May mga plano na ginawa para sa akin at hindi ko basta-basta matatakasan iyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging magaan ang kanilang samahan. Hindi na lamang ito simpleng mekaniko at kliyente. Unti-unti silang naging magkaibigan. Isang hapon habang abala si Marco, bigla itong nilapitan ni Isabela at inabot ang isang baso ng tubig. Uminom ka muna, baka ma-dehydrate ka. Napangiti si Marco. Salamat, pero hindi ka ba naiilang? Alam kong hindi mo nakasanayan ang ganito. Umiling si Isabela. Kung tutuusin, mas gusto ko ito. Walang pretensyon, walang palabas. Totoo ang lahat. At doon naramdaman ni Marco na ang dalagang kanyang tinulungan noon ay hindi lamang basta dayo. May lalim sa kanyang pagkatao na hindi nakikita ng iba. At para kay Isabela, ang simpleng mekaniko ay nagsimulang maging bahagi ng kanyang mundo na matagal na niyang hinahanap. Isang mundo ng katapatan, kabutihan at payak na kaligayahan. Sa araw na iyon, habang papalubog ang araw at tumatama ang gintong sinag sa talyer, ramdam nilang dalawa na may unti-unting nabubuong ugnayan. Isang ugnayan na nagsimula lamang sa libreng serbisyo, ngunit maaaring magdala sa kanila sa mas masalimuot at mas makahulugang kwento. Muling bumalik si Isabela kinabukasan at gaya ng dati, mainit ang pagtanggap sa kanya ni Marco at ni Aling Rosa. Sanay na ang mga bata sa baryo sa presensya ng dalaga. Minsan nga'y nagtatakbuhan ang ilan para batiin siya at tila ba naging kabahagi na siya ng komunidad. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may bigat na unti-unting lumalabas. Habang abala si Marco sa pag-aayos ng isang lumang owner-type jeep, napansin ni Isabela na tila may dalawang lalaking nakatayo sa malayo. Nakaitim ang kanilang kasuotan at halatang mga gwardiya o tauhan. Hindi sila lumalapit, ngunit palihim na nakamasid. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib at mabilis siyang nag-iwas ng tingin. May problema ba? Tanong ni Marco nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Wala. Medyo naiinitan lang siguro ako. Mabilis na sagot ni Isabela sabay pilit ng ngiti. Ngunit hindi nakumbinsi si Marco. Alam niyang may itinatago ang dalaga. Isang bagay na hindi pa niya kayang ibahagi. Nang hapon ding iyon, dumating si Aling Rosa dala ang basket ng mga bagong pitas na gulay mula sa kapitbahay. Marco, maghanda ka na, magluluto ako ng ginataang gulay ngayong gabi. Masarap yan, inay, sagot ni Marco. Isabela, gusto mo bang sumalo sa amin? Bahagyang naggulat si Isabela. Kung hindi ako makakaabala. Aba, hindi. Mas masaya kung may kasama, ani Aling Rosa. At sa unang pagkakataon, nakasalo si Isabela sa simpleng hapagkainan ng mag-ina. Habang kumakain, napansin niyang may kakaibang init at lambing ang bawat sandali. Walang mararangyang plato, walang mamahaling kandelabra,
ngunit dama niya ang kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Alam mo, Isabela, ani Aling Rosa, habang humihigop ng sabaw, napakaswerte ng taong makakatuluyan ni Marco. Hindi man kami mayaman, mabait ang anak ko at marunong magsikap. Namula si Marco at agad na umiwas ng tingin. Inay naman. Natawa si Isabela. Tama po kayo, tiya, hindi lahat nasusukat sa pera. Habang tumatagal, lalong napapansin ni Marco na kakaiba ang kilos ng dalaga. Madalas siyang lumilingon sa paligid na parang may iniiwasan. May mga pagkakataon ding bigla na lamang itong natatahimik at halatang may iniisip na mabigat. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa gilid ng baryo, hindi na nakatiis si Marco. Isabela, pwede ko bang itanong, sino ka ba talaga? Bakit parang may tinatakbuhan ka? Natigilan si Isabela. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Hindi madali sagutin ang tanong mo, Marco, pero aaminin ko, hindi ako simpleng dalagang gaya ng iniisip mo. Nagulat si Marco ngunit pinilit niyang maging kalmado. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, anak ako ng isang prominenteng negosyante. Sanay ako sa marangyang buhay, pero ayaw una. Sawa na ako sa lahat ng kontrol at limitasyon. Dito lang ako nakafaramdam ng kalayaan. Napakurap si Marco at napatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang revelasyon. Kaya pala may mga nakamasid sa'yo? Mga gwardiya ba sila? Tumango si Isabela. Oo, hindi nila alam na dito ako pumupunta. Baka oras nang malaman nila, hilahin nila ako pabalik at hindi na ako makakabalik dito. Natahimik si Marco. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nalaman. Hindi na lang pala basta-basta misteryosong dalaga si Isabela. Isa pala siyang taong nabibilang sa mundong malayo sa kanya. Kung ganon, ani Marco matapos ang ilang sandali, bakit mo pa pinipiling pumunta rito? Hindi ka ba natatakot na baka may masabi ang ibang tao? Na baka mapahamak ka? Mumiti si Isabela, ngunit may luha sa sulok ng kanyang mata. Dito ko lang nararamdaman na ako ay totoo. Sa harap mo at ng nanay mo, wala akong kailangang suotin na maskara. Hindi ako anak ng mayaman dito. Ako lang si Isabela. Muling natigilan si Marco. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng pinapasan ng dalaga. Lumipas ang mga araw at lalong naging madalas ang pagbisita ni Isabela. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang tao sa baryo ang nagtataka kung bakit laging naroon ang dalaga. Minsan ay naririnig ni Marco ang bulungan. Baka anak ng mayaman yan. Delikado, baka may problema pang idulot. O baka naman may interes lang kay Marco. Hindi ito pinansin ni Marco, ngunit alam niyang hindi magtatagal ay kakalat ang mga espekulasyon. Isang hapon, habang nagkukumpuni siya, dumating ang isang itim na SUV na hinto sa kanto. Bumaba ang isang lalaking nakaitim, halatang bodyguard. Nilapitan nito si Isabela. Ma'am, kailangan na po kayong bumalik. Hindi ligtas na laging nandito. Nanigas si Isabela, halatang nag-aalangan. Sige, pero bukas babalik ako. Sumabat si Marco, kung delikado, bakit mo papipilitin? Tumingin si Isabela sa kanya, diretsyo sa mata. Dahil ito ko lang nararamdaman na buhay ako, Marco, at hindi ko kayang bitawan iyon. At sa mismong sandalong iyon, nag-ugat sa pagitan nila ang isang mas malalim na pagkakaunawaan. Ngunit kasabay nito, dumating ang pangamba. Dahil sa pagsilip ni Marco sa tunay na buhay ng dalaga, alam niyang magsisimula na rin ang mas mabibigat na pagsubok na maaaring dumating. Makalipas ang ilang araw mula nang bumisita ang mga gwardiya para sunduin si Isabela, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Nagpatuloy si Marco sa kanyang pang-araw-araw na gawain, subalit sa kanyang isipan, hindi nawala ang bigat ng nalaman niya na si Isabela pala ay anak ng isang prominenteng negosyante. Alam niyang malayo ang mundo ng dalaga sa kanya, ngunit pilit niyang itinaboy ang isipin. Ang mahalaga, maayos ang bawat araw na dumaraan at nagagawa niyang suortahan ang kanyang ina. Ngunit isang umaga, biglang nabalot ng ingay ang paligid. Isang malakas na ugom ang narinig mula sa himpapawid.
Napalingon ang mga tao sa baryo at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang malaking private jet ang unti-unting bumababa sa malawak na bakanting lupa sa may gilid ng baryo, na karaniwang ginagamit lamang para sa pagtutuyo ng palay. Diyos ko, ano yun? Bulalas ng isang matanda. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking eroplano dito sa atin. Nagkumpulan ang mga bata, nagsisigaw sa tuwa habang tinuturo ang eroplanong lumapag. Ang mga magsasaka at mga tindera ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang baryo ay tila biglang nagkaroon ng piyesta dahil sa eksenang hindi nila inasahan. Si Marco, na abala noon sa pag-aayos ng isang motor, ay napatingin din. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang mula sa private jet ay bumaba ang ilang lalaking nakaipim, mga gwardyang halatang may mataas na posisyon. Pagkatapos ay bumaba ang isang babae, hindi iba kundi si Isabela. Isabela? Mahina niyang sambit sa sarili, halos hindi makapaniwala. Naglakad si Isabela palapit, tila walang pakialam sa mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang presensya ay parang liwanag sa gitna ng baryo. Lahat ay napamasid, lahat ay nagtataka. "Marco!" tawag niya. May ngiti sa labi, ngunit halatang may halong kaba sa kanyang mga mata. Hindi makagalaw si Marco. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Hindi lang pala simpleng anak ng mayamang negosyante si Isabela, ang paraan ng pagdating niya sakay ng isang private jet ay nagpapatunay na kabilang siya sa pinakamataas na antas ng lipunan. Lumapit ang isang gwardya at kinausap si Isabela. "Ma'am, kailangan na po tayong bumalik. Hindi ligtas na manaili dito ng matagal." Umiling si Isabela. "Sandali lang, may mahalaga akong gustong sabihin." Hinawakan niya ang kamay ni Marco at hinila ito sa tabi. Lalong nagtaka ang mga tao at nagsimulang magbulungan. Bakit mayaman pala ang dalagang yan? Bulong ng isang babae. At bakit siya pumupunta rito sa talyer ni Marco? Dagdag ng isa, may relasyon ba sila? Usisa ng isang matanda. Hindi na alintana ni Marco ang bulungan. Ang isip niya ay nakatuon lamang kay Isabela. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba delikado?" Tumingin si Isabela sa kanya, seryoso ang mga mata. "Marco, hindi ko na kayang itago. Oo, anak ako ng mayamang negosyante. Ang pamilya ko ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa bansa. At ang private jet na iyon, amin iyon." Nanahimik si Marco. Ramdam ang bigat ng katotohanan. Hindi siya makapagsalita. Para bang ang lahat ng mundo ay biglang tumigil sa kanilang harapan. "Pero Marco," patuloy ni Isabela, "hindi ibig sabihin yon ay hindi na ako maaaring mamuhay ng simple. Hindi ibig sabihin yon na hindi ako pwedeng makipagkaibigan o magmahal ng taong gaya mo." Natigilan si Marco. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ng dalaga. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay natuwa dahil sa ipinakitang tiwala at tapang ni Isabela. Ngunit may bahagi rin ng kanyang isipan na natatakot. Natatakot sa mundong maaaring idulot ng pagkakaalam ng lahat tungkol sa kanila. Lumapit si Aling Rosa, dala ang halong pag-alala at pagtataka. "Anak, anong ibig sabihin nito? Siya ba talaga ay—" "Opo, tiya," sagot ni Isabela habang mahigpit ang hawak kay Marco. "Isa akong anak ng mayamang pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay iba na ang tingin ko sa inyo. Sa totoo lang, dito ko natagpuan ang tunay na ginhawa na hindi ko maramdaman sa loob ng aming mansyon." Nagtaka lalo ang mga tao sa baryo, ngunit hindi rin nila maiwasang humanga. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang napakayamang dalaga ay kusang bababa sa kanilang lugar para lamang makihalubilo at tumanggap ng simpleng pamumuhay? Ang private jet ay nanatiling nakahimpil sa bakanting lupa at ang mga gwardiya ay halatang naiirita. Isa sa kanila ay lumapit muli. "Ma'am, baka kailangan na po nating bumalik. Maraming nakatingin, delikado ito para sa inyo." Ngunit matatag ang paninindigan ni Isabela. Maghihintay sila. "Hindi ko iiwan si Marco nang hindi ko nasasabi ang nais kong sabihin." Huminga siya ng malalim at tumingin kay Marco. "Hindi kita niloloko, Marco. Alam kong mahirap anggapin ang lahat ng ito. Pero sana maintindihan mo, ang bawat pagbisita ko rito,
Hindi iyon palabas. Totoong masaya ako sa piling mo. Naramdaman ni Marco ang katotohanan sa boses ng dalaga. Ngunit hindi pa rin naaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ang mundo ni Isabela ay malayo sa kanya. At ang pagdating ng private jet ay isang konkretong paalala na ang pagitan nila ay parang langit at lupa. Sa hapon ding iyon, kahit pa tumutol si Isabela, kinailangan niyang sumakay muli sa jet. Umalis ito habang ang mga tao sa baryo ay nananatiling nakamasid, nagtataka, nagbubulungan. At si Marco, naiwan sa kanyang talyer, nakatanaw sa kalangitan kung saan unti-unting naglaho ang eroplano. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat. Ang buhay na simple at tahimik ay biglang ginambala ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang private jet na yon ay hindi lang basta sasakyan. Ito'y simbolo ng pagitan ng dalawang mundo na ngayon ay nagsimulang magtagpo. Mula ng araw na lumipad palayo, ang private jet na sinakyan ni Isabela, hindi na naging pareho ang pakiramdam ni Marco. Ang imahe ng dalaga na humahawak sa kanyang kamay, nagsasabing masaya siya sa piling nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito ang bigat ng katotohanan. Ibang-iba ang mundo ni Isabela. Isa itong paalala na kahit gaano kalapit ang nararamdaman nila sa isa't isa, may malaking pader na nakaharang sa pagitan nila. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Isabela sa baryo. Sa pagkakataong iyon, hindi siya dumating sakay ng kotse o private jet. Bagkus, sumakay siya ng ordinaryong van, kasama ang isang simpleng driver. Halatang nagmatigas siya para makabalik ng hindi halata ng kanyang pamilya o ng mga gwardyang bantay sarado sa kanya. Pagdating sa talyer, agad siyang sinalubong ni Marco. "Isabela, akala ko hindi ka nababalik." Ngumiti siya, may bahid ng lungkot. "Hindi ko kayang hindi bumalik. Marco, may mga bagay kang dapat malaman." Nag-usap sila sa loob ng maliit na barong-barong ni Marco. Doon, inamin ni Isabela ang lahat. "Tama ka, tanak ako ng isang mayamang negosyante. Ang pamilya ko ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng transportasyon at real estate. Bata pa lang ako, nakatakda na ang landas ko. Kung sino ang pakakasalan ko, kung saan ako titira, at kung paano ako mamumuhay. Wala akong boses, Marco. Para akong bilanggo sa loob ng sarili kong tahanan." Natahimik si Marco. Hindi niya akalaing gano'ng kabigat ang pasan ng dalaga. "Kaya pala parang palaging may nagbabantay sa iyo. Kaya pala hindi ka makalabas ng malaya." Tumango si Isabela. "Kaya ako palaging tumatakas. Dito sa baryo, sa piling mo at ng nanay mo, doon lang ako nakakatikim ng buhay na normal. Dito ako nakakakain ng walang kasamang politiko o negosyanteng puro interes ang pakay. Dito ako nakakaramdam na ako lang si Isabela, hindi bilang anak ng milyonaryo, kundi bilang isang simpleng babae." Napatingin siya kay Marco, may pakiusap sa mga mata. "Marco, sana maintindihan mo kung bakit ako laging bumabalik. Hindi ako nandito para magsinungaling. Hindi ako pumupunta rito para gawing laro ang buhay mo. Nandito ako dahil sa'yo." Umiling si Marco. "Ngunit hindi ba delikado para sa'yo? Paano kung malaman ng pamilya mo na lagi kang nakikipagkita sa akin? Hindi nila matatanggap na isang mekaniko lang ako." Napaluha si Isabela. "Alam ko, at iyon ang kinatatakutan ko. Pero hindi ko kayang itago na ikaw ang kauna-unahang taong nagpakita sa akin ng kabutihan na walang hinihinging kapalit. Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang titulo o pangalan." Saglit na katahimikan ang bumalot. Ramdam ni Marco ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Isabela. Nakikita niya ang dalagang malayo sa marangyang imaheng ipinapakita sa publiko. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pagod na sa mundo ng kasinumalingan at pamimilit. Lumabas sila upang maglakad-lakad sa palayan sa gilid ng baryo. Habang naglalakad, nakikinig lang si Marco sa bawat salaysay ni Isabela. "Simula pagkabata, hindi ako pinayagang lumabas ng walang kasama. Lahat ng kaibigan ko, pinili ng pamilya. Ang mga damit na isinusuot ko, ang mga lugar na pinupuntahan ko, lahat kontrolado.
Ang tanging kalayaan ko lang ay noong minsang nasiraan ako ng kotse at nakilala kita. Para akong nakatakas sa hawla. Napahinto si Marco at tumingin sa kanya. Isabela, hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang isang taong gaya mo. Ang alam ko lang, kaya kitang pakitumuhan ng tapat. Hindi ko man kayang bigyan ka ng marangyang buhay, kaya kitang iparamdam na may puwang ka sa isang simpleng mundo. Napaluha si Isabela at bahagyang ngumiti. Yun lang ang kailangan ko, ang maramdaman na may pumipili sa akin, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. Pagbalik nila sa talyer, dumaan ang ilang kapitbahay na nagulat na makita si Isabela na nakangiti at naglalakad ng walang kasama. Parang hindi siya anak ng mayaman, parang ordinaryo lang siya, bulong ng isa. Ngunit hindi iyon alintana ni Isabela. Sa bawat sandali na kasama niya si Marco, lalo niyang nakikita na may buhay siyang maaaring piliin, isang buhay na totoo kahit mahirap. Bago siya muling umalis, humarap siya kay Marco at nagsalita. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko magagawa ito, pero Marco, sana kahit anong mangyari tandaan mong totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako nagbabalik-balik dito para magpanggap. Nandito ako dahil sa iyo at sa kalayaang nakikita ko sa buhay mo. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Isabela, hindi ko man alam kung saan hahantong ito, pero nandito lang ako. Hindi kita huhusgahan. At sa hapon na yun, tuluyang nabuksan ang lihim ng dalaga. Wala nang pagtatago, wala nang pagpapanggap. Para kay Marco, mas naging malinaw na hindi siya basta dumating lang sa buhay niya ng walang dahilan. At para kay Isabela, ito ang simula ng isang mas matatag na ugnayan. Isang relasyon na marahil ay haharap sa mas malalaking pagsubok, ngunit nakaugat sa katapatan at simpleng pagmamahal. Simula ng tuluyang ibunyag ni Isabela ang kanyang lihim kay Marco, mas naging magaan at totoo ang kanilang samahan. Wala nang pagtatago, wala nang pakunwari. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong tumitibay ang ugnayan nilang dalawa. Hindi man malinaw kung saan hahanpong, ramdam nilang pareho na may kakaibang damdamin na namumuo. Isang umaga, dumating si Isabela sa talyer na may dalang mga bulaklak. Namula si Marco sa hiya habang ibinibigay ito ng dalaga. Para sa inyo ni Tia Rosa, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin. Napakamot ng ulo si Marco. Hindi mo na kailangang mag-abala. Pero, salamat. Siguradong matutuwa si inay. Habang magkasamang nag-aalmusal ng pandesal at kape, nagsimula silang magkwentuhan. Alam mo Marco, sabi ni Isabela habang nakatingin sa malayo, dito ko lang natutunan ang mga simpleng bagay na hindi ko naranasan noon. Tulad ng pagkain ng pandesal sa umaga o yung pag-upo lang sa harap ng bahay at panunood ng mga batang naglalaro. Ngumiti si Marco. Ibig sabihin, hindi mo naranasan ang ganitong simpleng kasiyahan? Umiling si Isabela. Hindi. Sa bahay namin laging may oras, may schedule ang lahat. Pati pagkain planado at pormal. Dito lang ako nakahinga. Sa mga sandaling iyon, unti-unti nilang nadiskubre ang mundo ng isa't isa. Tinuruan ni Marco si Isabela kung paano magpalit ng gulong, maglinis ng spark plug, at magpaandar ng makinang matagal nang nakatigil. Sa bawat pagtuturo, natatawa sila sa mga pagkakamali ng dalaga. Ngunit halatang sabik si Isabela na matutunan ang lahat. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Isabela, habang hawak ang isang tornilyo. Nakaya kong gawin ito dahil hindi ka sumusuko, sagot ni Marco, nakangiting proud. Kung may tiyaga ka, kaya mong matutunan kahit ano. At sa mga simpleng aral na iyon, unti-unti ring natutunan ni Isabela ang halaga ng pagtitiyaga at kasipagan. Mga bagay na hindi niya natutunan sa marangyang buhay. Isang hapon, nagpunta sila sa palayan. Habang naglalakad sa gitna ng mga damo, nakikita ni Isabela ang napakalawak na kalikasan. Bagay na hindi niya madalas makita sa syudad. Ang ganda, wika niya. Parang wala kang problema kapag nandito ka. Dito ako madalas pumunta kapag pagod ako, sagot ni Marco. Para ipaalala sa sarili na kahit gaano kahirap ang buhay, may ganda pa rin ang mundong ito. Napatingin si Isabela kay Marco at sa unang pagkakataon,
Hindi niya napigilang hawakan ang kamay nito. Nagulat si Marco, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang kanilang mga kamay na magkahugpong habang naglalakad. "Marco," bulong ni Isabela, "natatakot ako." "Bakit?" tanong ng binata. "Natutuwa ako kapag kasama kita, pero alam kong hindi ito magugustuhan ng pamilya ko." Hindi nila matatanggap ang ganitong klaseng ugnayan. Sagot ni Isabela na may bakas ng lungkot. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero ang alam ko, ngayon nandito ka. At hindi ko itatapon ang pagkakataon na iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa." Nang marinig iyon, napaluha si Isabela, ngunit ngiting puno ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumipas ang mga araw, naging mas malinaw sa kanila ang kanilang damdamin. Hindi na lamang ito pagkakaibigan. Ito ay pag-ibig na unti-unting sumisibol. Ngunit pinili nilang manatiling tahimik. Hindi pa nila kayang ipaalam sa lahat, lalo na sa pamilya ni Isabela. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, inanyayahan ni Marco si Isabela at si Aling Rosa na manood ng pelikula gamit ang maliit na lumang telebisyon sa kanilang bahay. Nagtawanan sila sa simpleng pelikula, kumain ng pritong saging, at nakisalo sa halakhakan. "Hindi ko makakalimutan ang gabing ito," sabi ni Isabela habang nakasandal sa upuan. "Ito ang mga sandaling hahanapin ko kapag wala ako rito." At sa katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan ni Marco si Isabela na masayang tumatawa kasama ang kanyang ina, napagtanto niyang hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman. Mahal na niya ang dalaga. Isang pag-ibig na alam niyang puno ng hadlang, ngunit totoo at malinis. Si Isabela man ay nakaramdam ng parehong bagay. Sa piling ni Marco, hindi siya prinsesa ng isang marangyang pamilya, kundi isang babaeng may kalayaan na magmahal at mahalin ng tapat. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Sa bawat halakhak at ngiti, may aninong nagbabadya ng unos na darating. At bagamat masaya silang magkasama, alam nilang darating ang araw na susubukin ng tadhana ang kanilang pagmamahalan. Sa mga gabing tahimik, bago matulog, madalas ipikit ni Marco ang kanyang mga mata at ipanalangin na sana'y manatili si Isabela sa kanyang tabi. At sa kabilang dako, sa marangyang kwarto ng kanilang mansyon, madalas ding ipagdasal ni Isabela na sana'y dumating ang araw na mapili niya ang sarili niyang kaligayahan, at iyon ay si Marco. Isang araw, habang abala si Marco sa pag-aayos ng lumang jeep na pagmamay-ari ng isang magsasaka, biglang dumating ang isang marangyang sasakyan sa baryo. Bumaba ang dalawang lalaking naka-Amerikana, at sa likod nila, isang matandang lalaki na halatang may kapangyarihan at awtoridad. Kilala agad ni Isabela kung sino iyon, ang kanyang ama. "Papa," mahina niyang sambit, nanlalamig ang kanyang mga kamay. Diretso ang tingin ng matanda kay Marco, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba ang mekanikong tinutukoy ng anak ko?" Malamig nitong tanong. Hindi makapagsalita si Marco, kaya't tumango lamang siya. "Hindi ko inakalang bababa ka sa ganitong uri ng buhay, Isabela," matigas na sabi ng ama. "Anak kita, may reputasyon tayong pinapangalagaan. At ikaw, Marco, tandaan mong hindi ka kabilang sa mundo namin." Napayuko si Marco, ramdam ang bigat ng mga salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Isabela. "Papa, hindi mo siya kilala. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Hindi siya nakatingin sa akin bilang anak ng mayaman." "Tumahimik ka, Isabela," mariin sagot ng ama. "Ikaw ay isang Rosales. May nakatakda ka ng papel sa pamilya, at hindi iyon kasama ang pakikipagkaibigan, lalo na ang pakikipagrelasyon sa isang mekaniko." Lalong nabigatan ang loob ni Marco, ngunit mas matindi ang sakit na naramdaman ni Isabela. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi siya umatras. "Papa, kahit anong yaman natin, hindi ninyo kayang diktahan kung sino ang mamahalin ko." Galit na tumingin ang matanda sa kanya. "Mata ka pa at hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag mong ipapahiya ang pamilya natin sa lipunan." Umalis ang ama,
Ngunit bago ito sumakay sa sasakyan, nilingon si Marco. Layuan mo ang anak ko. Hindi mo kayang tapatan ang buhay na para sa kanya. Naiwan si Marco at Isabela sa gitna ng kalsada, parehong sugatan ng damdamin. Niyakap ni Marco ang dalaga. Pasensya ka na, Isabela. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nahirapan ng ganito. Umiling si Isabela, humahagulgol. Huwag mong isisi sa sarili mo. Kasalanan ng sistemang pinipilit nilang ipataw sa akin. Hindi kita iiwan, Marco. Kahit anong mangyari, ngunit hindi natapos doon ang lahat. Kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagtutol ng pamilya ni Isabela. May mga kapitbahay na nagsimulang magbulungan, nagtatanong kung bakit pinipilit ni Marco ang sarili niya sa isang dalagang mula sa mataas na lipunan. Baka ginagamit lang niya ang anak ng mayaman, sabi ng isa. Hindi bagay, mekaniko lang siya, tapos anak ng milyonaryo ang kasama niya, dagdag ng iba. Naririnig ni Marco ang lahat ng iyon at kahit masakit, pinipili niyang manahimik. Ang tanging iniisip niya ay kung paano mapoprotektahan si Isabela laban sa panghuhusga ng iba. Samantala, sa mansyon ng kanilang pamilya, hindi natapos ang galit ng ama ni Isabela. Pinatawag siya at pinilip na makipagkita sa anak ng isa pang prominenteng negosyante. Ito ang dapat mong pakasalan. Siya ang magpapalakas sa pangalan natin. Matigas nitong utos. Hindi, Papa. Mariing pagtutol ni Isabela. Hindi ko siya mahal at hindi ko kailanman pipiliin ang buhay na walang saysay para lang mapaligaya ang lipunan. Sa halip na makinig, lalong humigpit ang pagbabantay sa kanya. Halos hindi na siya pinapayagang lumabas at kung makakalabas man, laging may kasamang gwardiya. Ngunit hindi nagpatalo si Isabela. Sa tulong ng isa sa mga kasambahay na nagmamalasakit sa kanya, nakatakas siya at muling nakabalik sa baryo. Nang makita siya ni Marco, hindi nito maitago ang pag-aalala. Isabela, bakit ka nandito? Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Wika ni Marco, halatang kinakabahan. Mumiti ang dalaga kahit may luha sa mata. Hindi ko na kaya ang hawla, Marco. Mas pipiliin kong kasama ka kahit mahirap kaysa manatili sa mansyon na puno ng kasinungalingan. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Pero paano ang pamilya mo? Paano kung saktan ka nila dahil dito? Hayaan mo sila. Hindi nila kayang kontrolin ang puso ko. At ang puso ko para sa'yo. Mariing sagot ni Isabela. Sa gabing iyon, nag-usap sila ng masinsinan. Doon nila napagtanto na hindi magiging madali ang landas na tatahakin nila. Maraming tao ang laban sa kanila. Ang pamilya ni Isabela, ang lipunan at maging ang mga usapan ng kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili nilang ipaglaban ang damdaming namamagitan sa kanila. Habang nakaupo sa ilalim ng malamlam na buwan, niyakap ni Marco si Isabela ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado, hindi kita bibitawan. At sa mga salitang iyon, alam nilang magsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi laban ng yaman at kahirapan, kundi laban ng dalawang pusong handang magsakripisyo para sa pagmamahalan na pilit pinagtatabuyan ng lipunan. Lumipas ang ilang araw mula ng lantaran nang ipakita ng ama ni Isabela ang pagtutol nito. Sa bawat oras na dumadaan, mas lalo pang lumalalim ang takot at pangamba ni Marco para kay Isabela. Habang siya ay simpleng mekaniko lamang na umaasa sa maliit na talyer at kita mula sa pag-aayos ng mga lumang sasakyan, malinaw sa kanya na kayang-kaya siyang pabagsakin ng pamilya ng dalaga sa isang iglap lamang. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa bangko sa tabi ng talyer, nagsalita si Marco. Isabela, baka dapat lumayo ka muna. Ayokong dahil sa akin ay tuluyan ka ng maghirap o masaktan ng pamilya mo. Agad na sumagot si Isabela. May halong luha sa kanyang tinig. Huwag mong sabihin yan, Marco. Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw lang ang rason kung bakit ako lumalaban. Ngunit pinanatili ni Marco ang kanyang paninindigan. Hindi kita kayang bigyan ng kinabukasang katulad ng ipinangako sa iyo ng pamilya mo. Baka mas lalo lang tayong masaktan kung ipipilit natin ito ngayon. Kung talagang mahal kita, mas pipiliin kong layuan ka kaysa makita kitang pinapahirapan. Natahimik si Isabela. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Ngunit sa loob-loob niya,
Alam niyang tapat si Marco sa kanyang sinasabi. Kinabukasan, hindi nagpakita si Marco sa mga karaniwang lugar kung saan sila nagkikita ni Isabela. Nagpabusi siya sa talyer, pinilit na ilubog ang sarili sa trabaho para hindi siya madala ng damdamin. Ngunit kahit anong pilit, ramdam niyang may kulang. Sa bawat tunog ng makinang kanyang inaayos, naroon ang mga alaala ng mga ngiti at tawa ni Isabela. Naging tahimik at malamlam ang mga sumunod na linggo. Si Isabela, bagaman pilit siyang pinipigilan ng pamilya na muling bumalik sa baryo, ay nakahanap ng paraan upang lihim na makita si Marco. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang lumapit, laging umiwas si Marco. "Marco, kausapin mo naman ako!" Adma makaawa ng dalaga, isang hapon nang salubungin niya ito sa daan. "Isabela, para ito sa kabutihan mo." Malamig na tugon ng binata, bagaman bakas sa kanyang mga mata ang sakit. "Kung ipagpapatuloy natin ito, mas lalo ka lang mahihirapan." Ngunit hindi papayag si Isabela na basta na lang matatapos ang lahat. Lumapit siya kay Aling Rosa at doon ibinuhos ang kanyang damdamin. "Tiya, kausapin niyo naman si Marco. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko kayang mawala siya." Hinaplos ni Aling Rosa ang balikat ng dalaga. "Anak, mahal ka ng anak ko. Pero minsan ganyan talaga ang pagmamahal. Handa kang magsakripisyo kahit masakit. Hayaan mo muna siya. Baka iyon ang paraan niya para protektahan ka." Sa mga panahong iyon, nagpatuloy si Marco sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kitang-kita ng mga tao sa baryo na tila nawalan ng sigla ang binata. Ang dating masayahin at puno ng enerhiya ay naging tahimik at malungkot. Kahit ang mga batang madalas niyang turuan ay napapansin ang pagbabago. "Kuya Marco, bakit hindi ka na nakangiti?" tanong ng isang bata. Napilitang ngumiti si Marco, bagaman pilit lamang yon. "Pagod lang siguro ako, bata. Pero ayos lang. Darating din ang araw na magiging masaya ulit tayo." Samantala, si Isabela ay lalo pang napasailalim sa mahigpit na pagbabantay ng kanyang pamilya. Pinilit siyang dumalo sa mga pagtitipon at ipakilala sa mga anak ng iba't ibang prominenteng pamilya. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, lalo lamang niyang naramdaman ang pangungulila kay Marco. Isang gabi, kinumpronta siya muli ng kanyang ama. "Isabela, hindi ka ba nadadala? Hindi ka pwedeng masangkot sa isang taong walang maibibigay na dangal sa pangalan natin." Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Isabela at matapang na nagsalita. "Papa, hindi lahat nasusukat sa yaman at dangal sa lipunan. Si Marco, marangal siya at mahal ko siya." Nagngit-ngit ang kanyang ama, ngunit wala na siyang nagawa. Ang katigasan ng loob ni Isabela ay hindi na kayang basagin. Habang patuloy na lumalayo si Marco, mas lalo namang tumitibay ang paninindigan ni Isabela. Kahit pamasakit ang kalagayan nila, hindi niya tinigilan ang paniniwala na darating ang araw na muli silang magkikita at muling magsasama. At sa kabila ng sakripisyo ni Marco, ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Dahil habang sinusubukan niyang ilayo ang sarili, unti-unti ring nagbubukas ang pintuan para sa isang bagong yugto. Isang yugto na magpapatunay kung hanggang saan kayang lumaban ng dalawang pusong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Mula nang sinakripisyo ni Marco ang kanilang ugnayan upang mailayo si Isabela sa panganib at sakit ng lipunan, naging tahimik at puro trabaho na lamang ang kanyang mga araw. Ngunit sa katahimikan ding iyon, nagsimulang mamunga ang kanyang walang sawang pagpupursige. Kung dati ay maliit lamang na talyer ang meron siya, unti-unti itong nakilala dahil sa husay at tapat niyang serbisyo. Isang umaga, may dumating na banyagang negosyante sakay ng isang lumang SUV. Sinubukan na nitong ipagawa ang sasakyan sa lungsod, ngunit hindi na ayos. Sabi nila, dito raw ang pinakamagaling na mekaniko sa lugar na ito. "Ikaw ba si Marco?" tanong ng lalaki. Tumango si Marco at agad sinuri ang makina. Hindi na nagtagal, nakahanap siya ng paraan upang maibalik ang dating ayos ng SUV. Labis na humanga ang banyaga. "Hindi ko inakalang may ganitong galing sa probinsya.
gusto kong irekomenda ka sa ilang kaibigan ko sa syudad. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang pangalan ni Marco sa labas ng baryo. Dumagsa ang mga kliyenteng galing sa iba't ibang lugar. Dala-dala ang kanilang sasakyan upang ipaayos sa kanya. Ang dating tahimik na talyer ay biglang napuno ng iba't ibang uri ng kotse, mula sa mga lumang modelo hanggang sa mga bagong labas na sasakyan. Anak, sabi ni Aling Rosa isang gabi habang kumakain sila, ramdam kong nagiging maganda ang takbo ng buhay natin. Dati, pinoproblema natin kung may makakain tayo bukas. Ngayon, nakikita ko na may direksyon na ang lahat ng ginagawa mo. Ngumiti si Marco, bagaman may bahid ng lungkot. Inay, lahat ng ito para sa atin. Pero minsan naiisip ko, kung kasama lang sana si Isabela, mas magiging buo ang kasiyahan ko. Hindi alam ni Marco na sa malayo, patuloy pa ring sinusubaybayan ni Isabela ang kanyang ginagawa. Sa pamamagitan ng ilang kaibigan na patagong nakikipag-ugnayan sa kanya, nalalaman niya ang pag-angat ni Marco. At sa bawat balita na natatanggap, lalong lumalakas ang kanyang paniniwala na hindi siya nagkamali sa pagmamahal sa mekaniko. Samantala, dumating ang isang pagkakataon na binisita ni Marco ang syudad. May isang kumpanyang nangangailangan ng mekanikong mahusay upang pamunuan ang kanilang fleet ng mga sasakyan. Sa unang pagkakataon, nakatapak si Marco sa isang marangyang gusali, malayo sa amoy ng grasa at ingay ng makinang nakasanayan niya. Ginoo, gusto naming makipagkasundo sa iyo. Kung papayag ka, maaari kang maging consultant namin. Malaki ang kikitain mo dito, sabi ng manager. Ngunit hindi agad sumang-ayon si Marco. Alam niyang hindi siya basta-basta pwedeng umalis sa baryo. Maraming umaasa sa akin doon. Hindi ko sila pwedeng iwan. Pero kung maaari, pwede tayong magtayo ng sangay ng inyong kumpanya sa baryo namin. Doon ako tutulong. Labis na namangha ang mga negosyante sa kanyang paninindigan. Sa halip na isipin lamang ang pansariling pag-angat, inuna niya ang kapakanan ng kanyang komunidad. Sa kalaunan, pumayag sila. Nagkaroon ng mas malalaking oportunidad si Marco. Nagpatayo siya ng mas maayos na talyer. May mga bagong kagamitan at empleyado. Ang mga kabataang dati tambay lamang ay nagkaroon ng trabaho at natutong maging mekaniko. Kuya Marco, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasa lansangan pa rin ako, sabi ng isang batang trabahador. Ngumiti si Marco. Huwag mo akong pasalamatan. Ang pasasalamat mo ay ang maging tapat sa trabaho at magsikap para sa kinabukasan mo. Unti-unting naging inspirasyon si Marco sa kanyang baryo. Mula sa pagiging simpleng mekaniko, ngayon ay isa na siyang kilalang negosyante na may puso para sa tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya pa ring makalimutan si Isabela. Sa bawat pag-unlad ng kanyang negosyo, palaging may kulang ang presensya ng dalagang nagbukas ng kanyang puso. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa talyer, nadaanan niya ang lumang bangko kung saan madalas silang mag-usap ni Isabela. Doon siya napaupo at napatingin sa langit. Isabela, sana naririnig mo ako. Lahat ng ito, kahit paano, ay bunga ng mga panahong kasama kita. Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon sa akin. Sa kabilang banda, si Isabela naman ay patuloy na nakikipaglaban sa loob ng mansyon ng kanyang pamilya. Kahit mahigpit ang pagbabantay, hindi siya sumuko. Sa puso niya, alam niyang darating ang panahon na muli silang magtatagpo ni Marco, na yung mas matatag na ito at may karapatang tumayo ng pantay sa kahit sinong tao. Ang pag-angat ni Marco ay hindi lamang naging tagumpay para sa sarili niyang buhay, kundi naging pag-asa rin para sa buong komunidad. Ngunit higit sa lahat, ito ay naging patunay na kahit simpleng mekaniko lamang siya, kaya niyang maging higit pa isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ng isang dalagang mula sa mataas na lipunan. At habang patuloy na umaandar ang oras at taon, unti-unti nang naghahanda ang tadhana para muling pagtagpuin ang dalawang pusong kahit sinubok ng sakripisyo at agwat ng lipunan, ay patuloy pa ring tumitibok
para sa isa't isa. Makalipas ang halos 2 taon, malaki na ang pinagbago ng buhay ni Marco. Ang dating maliit na talyer na yari lamang sa yero at kahoy ay ngayoy isa ng maayos na auto shop, may sariling gusali at mga makabagong kagamitan. May mga tauhan na siyang pinuruan at kinupkop, mga kabataang dati ipag-alagala lang sa baryo. Kilala na siya hindi lamang sa kanilang bayan, kundi maging sa mga kalapit na probinsya. Ngunit kahit gaano kalayo na ang narating niya, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang alaala ni Isabela. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong nagpasya siyang magsakripisyo at lumayo para hindi na siya masaktan pa ng pamilya nito. Ngunit sa bawat gabing nag-iisa, sa bawat katahimikang bumabalot sa kanyang silid, lagi pa ring bumabalik ang mukha ng dalagang nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Isang araw, nakatanggap si Marco ng imbitasyon mula sa isang malaking kumpanya sa siyudad. Ginoo Marco Santos, inaanyayahan ka naming dumalo sa aming grand opening ng bagong business hub. Bilang isa sa mga inspirasyon sa larangan ng mekanikal na serbisyo, karangalan naming makasama ka. Nagulat si Marco. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng mga imbitasyon. Ngunit pinilit siyang pumunta ng kanyang mga tauhan. Boss, pagkakataon niyo la po ito para makita ng mas marami pang tao ang sipag at talento niyo, sabi ng isa sa kanyang mga trabahador. Kaya't nagsuot siya ng desente, isang simpleng long sleeves at maayos na pantalon. Habang naglalakad sa loob ng napakagarbong gusali, hindi niya maiwasang kabahan. Sanay siya sa amoy ng grasa at tunog ng makinang pinapalo, ngunit hindi sa mga chandelier at carpet na gaya ng nasa harapan niya. Habang siya ay nagmamasid, isang pamilyar na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Marco? Napalingon siya at halos tumigil ang kanyang mundo. Si Isabela, nakasuot ng eleganteng bestida, ngunit may parehong ngiti na hindi niya nakalimutan. Para bang hindi nagbago ang dalaga, pareho pa rin ang kinang ng mga mata, ngunit mas kita ngayon ang lakas at tapang sa kanyang anyo. Isabela, mahina niyang sambit, para bang hindi makapaniwala. Naglakad, palapit ang dalaga, at sa kanilang paglalapit, hindi nila naiwasang mapatitig ng matagal sa isa't isa. Para bang nagbalik ang lahat ng alaala, ang kanilang mga pag-uusap sa talyer, ang mga tawanan sa ilalim ng puno, at ang mga pangakong hindi man nasabi ng malinaw ay naramdaman nilang dalawa. Ang laki na ng pinagbago mo, ani Isabela. Narinig ko ang tungkol sa pag-angat ng negosyo mo. Hindi na ikaw ang simpleng mekaniko na nakilala ko. Ngumiti si Marco, bagaman may halong hiya. Kung may nagbago man sa akin, ikaw pa rin ang dahilan. Ikaw ang inspirasyon ko. Napaiyak si Isabela, ngunit agad niyang pinahid ang kanyang luha. Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Ilang gabi akong nagdasal na sana'y muli kitang makita. At ngayon, nandito ka sa harap ko. Lumapit ang ilang tao at nagsimulang batiin si Marco. Nagpakilala bilang mga negosyante at opisyal. Ngunit si Isabela ay nanatiling nakatingin lamang sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang? Tanong niya. Lumabas sila sa isang balkonahe na may tanawing ilaw ng siyudad. Doon muling nagsalita si Isabela. Marco, sa loob ng 2 taon, marami ring nagbago sa akin. Matapos ang maraming pagtutol ng pamilya ko, natutunan kong lumaban. Hindi na ako bastang sumusunod sa kagustuhan nila. At ngayon ako na ang namamahala sa ilang negosyo ng pamilya. Hindi para sumunod sa kanila, kundi para patunayan na kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Nagulat si Marco. Ang dating dalagang tila palaging nakakulong sa anino ng kanyang pamilya, ngayon ay matapang at malaya na. Ipinagmamalaki kita, Isabela. Noon pa man, alam kong malakas ka. Ngayon, mas nakikita ko pa. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Marco. At sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang damdamin ko. Mahal pa rin kita, Marco. Hindi ko kayang ipago iyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang mga salitang matagal niyang inaasam na marinig, ngayon ay tahasang ibinulong ng dalagang pinakamahalaga sa kanya. Isabela, kahit anong gawin ko, hindi rin kita nakalimutan. Mahal din kita. Sa mga sandaling iyon,
hindi na nila kayang pigilan ang emosyon. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, para bang binubura ang 2 taon ng pagkakahiwalay. Ngunit kahit pa muling nagtagpo ang kanilang mga puso, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng bagong kalayaan ni Isabela at ng bagong tagumpay ni Marco, nananatili ang mga hadlang ng lipunan at ang galit ng pamilyang ayaw pa ring tanggapin ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayong muli silang nagkita, isa na lamang ang malinaw. Handa silang ipaglaban ang isa't isa, anuman ang kapalit. Habang nakatayo sila sa balkonahe, tinatanaw ang mga bituin sa langit at ang maliwanag na syudad sa ibaba. Parehong pumasok sa kanilang isipan ang parehong pangarap. Ang kinabukasan kung saan hindi na sila kailangang itago, kundi malayang magmahal sa isa't isa. Mula nang muling magtagpo sina Marco at Isabela sa syudad, lalo pang tumibay ang kanilang damdamin. Ngunit kasabay ng muling pag-usbong ng kanilang pagmamahalan, ay ang mas mabibigat na unos na darating sa kanilang buhay. Hindi na bago kay Marco ang mga pangungutya ng ilan. Ngunit ngayong mas kilala na siya at mas lantad na ang ugnayan nila ni Isabela, mas lumaki rin ang mga matang nakamasid at naghihintay ng pagkakamali. Nagsimula ang lahat nang biglang bumagsak ang ilang malalaking proyekto ng bagong sangay ng kumpanyang nakipag-partner kay Marco. May mga taong lihim na gumalaw upang sirain ang kanyang pangalan. Kumalat ang chismis na gumagamit siya ng mga mumurahing piyesa at nanloloko ng mga kliyente. Ang ilan sa kanyang mga suki na dati tiwala sa kanya ay biglang nagduda. "Marco, ano ba itong naririnig ko? May mga kliyente raw na nagrereklamo." Tanong ng isa niyang trabahador. Hindi makapaniwala si Marco. "Hindi totoo yan. Hindi kailanman ako gumamit ng peke o nanloko. Pero alam kong may taong gustong papagsakin ako." At hindi siya nagkamali. Sa isang pulong ng mga negosyante, doon niya muling nakaharap ang ama ni Isabela. Matigas pa rin ang tintig nito at sa harap ng iba, lantaran siyang kinukwestiyon. "Siya ba ang itinataguyod ninyong mekaniko? Isang tao na walang pinag-aralan at hindi kilala sa mundo ng negosyo? Huwag kayong magpaloko." Ramdam ni Marco ang init ng dugo, ngunit pinili niyang manahimik. Ngunit si Isabela, hindi nagpaligoy. Tumayo siya sa harap ng maraming tao. "Papa, tigilan mo na. Si Marco ang dahilan kung bakit ako natutong lumaban at magdesisyon para sa sarili ko. Kung gusto mo akong sirain sa pamamagitan niya, hindi ka magtatagumpay." Lalong nagninggit ang ama ni Isabela at mula noon, mas naging agresibo ang kanilang pamilya sa pagsira kay Marco. Gumamit sila ng koneksyon upang pigilan ang mga kontrata nito at kahit ang ilang negosyanteng dating nakikipagkaibigan ay nagsimulang lumayo. Kasabay nito, may mga taong nakapaligid sa negosyo ni Marco na hindi pala tunay na kaalyado. May isa sa kanyang mga tauhan na lihim na nagbibigay ng impormasyon sa mga kalaban. Nang malaman niya ito, halos madurog ang kanyang puso. "Bakit mo nagawa sa akin ito?" tanong ni Marco sa tauhan niyang nahuli. "Pasensya na, Marco. Malaki ang alok nila. Hindi ko matanggihan," sagot ng lalaki habang nakayuko. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Sa lahat ng oras, hindi niya akalaing mula sa loob mismo siya tatamaan. Samantala, si Isabela ay patuloy ding dumaranas ng matinding pressure mula sa kanyang pamilya. Pinipilit siyang makipag-engage sa anak ng isang business tycoon. Araw-araw, pinapaalala sa kanya ng kanyang ama ang responsibilidad niya sa pangalan ng pamilya. "Isabela, kapag hindi mo sinunod ang kagustuhan ko, wala ka nang mamanahin. Itatakwil kita," mariing sabi ng ama. Ngunit hindi na tinag si Isabela. "Papa, kahit anong gawin mo, hindi ko ipagpapalit ang kalayaan ko para sa kayamanan. Kung ibig mong itakwil ako, gawin mo. Pero hindi mo kayang diktahan ang puso ko." Sa kabila ng katapangan ni Isabela, hindi rin maitatangging mabigat ang epekto ng lahat ng nangyayari sa kanya. May mga gabing umiiyak siya ng palihim at si Marco lamang ang kanyang takbuhan. "Marco," sabi niya isang gabi habang nakasandal sa balikat nito, "minsan naiisip ko,
Tama ba ang ginagawa natin? Hindi ba't mas lalo lang tayong nahihirapan? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Tama ang ginagawa natin, Isabela. Kasi pinipili natin ang totoo. Oo, mahirap. Oo, maraming laban. Pero mas pipiliin ko ang masaktan sa laban na kasama ka kesa mabuhay ng walang katotohanan. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, dumating pa ang pinakamalaking dagok, ang pagkakabaon ni Marco sa malaking utang. Dahil sa pagkansela ng ilang kontrata at maling paratang laban sa kanya, halos bumagsak ang kanyang negosyo. Ang mga tauhan niya ay natatakot at nag-aalala. "Boss, paano na tayo? Baka magsara na ang shop," sabi ng isa. Ngunit pinatatag ni Marco ang loob niya. "Hindi tayo susuko. Ang tiwala, mababawi. Ang pangalan, mapapaglabanan. Basta magtulungan tayo." Kasabay ng problemang iyon, hindi rin tumigil ang pamilya ni Isabela sa paninira. May mga pagkakataong hinaharang nila ang dalaga, pinipilit na huwag makipagkita kay Marco. Ngunit sa bawat pagkakataon, palihim pa rin siyang nakakatakas upang suportahan ang binata. "Hindi kita iiwan, Marco," mariing sabi ni Isabela habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Kahit lahat sila laban sa atin, pipiliin pa rin kita." At sa bawat salita ng dalaga, nagkataroon si Marco ng bagong lakas. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Kahit halos bumagsak ang kanyang mundo, naroon si Isabela upang ipaalala na may dahilan upang lumaban. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling mabigat ang hamon na kanilang kinahaharap. Ang pamilya ni Isabela ay hindi pa sumusuko at ang pangalan ni Marco ay patuloy na sinusubukang sirain. Ang tanong, hanggang saan nila kayang tiisin ang bigat ng mundo? At doon, nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng kanilang buhay. Isang pagsubok na magtuturo sa kanila kung gaano katibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan at kung handa ba silang mag-alay ng lahat, kahit ang pinakamasakit, para lamang manatili sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Marco, tila patuloy na dumarami ang mga unos na dumarating sa kanya. Ang shop na dati puno ng sasakyang ipinapagawa, ngayoy bihira ng puntahan ng mga kliyente. Ang mga maling paratang na ipinakalat ng pamilya ni Isabela at ng kanilang mga kakutsaba ay nag-ugat na sa isip ng tao. "Marco, pasensya na pero sa ibang shop na muna ako magpapagawa. Baka hindi kayanin ang serbisyo mo," sabi ng isang dating suki. Masakit iyon para kay Marco. Lalo't alam niyang nagsakripisyo siya ng lahat upang mapanatiling marangal ang kanyang negosyo. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay napilitang umalis at maghanap ng ibang trabaho. Ang natira lamang ay ang mga naniniwala pa rin sa kanyang pangalan. Ngunit kahit sila ay kita na rin ang pangamba sa mga mata. "Boss, hanggang kailan tayo makakatagal?" tanong ng isang trabahador. Huminga ng malalim si Marco. "Hanggang kaya natin. Hindi ko kayo iiwan. Kung kailangan kong magtrabaho araw at gabi para buhayin ang shop na ito, gagawin ko." Ngunit, hindi lang negosyo ang bumagsak, pati personal na buhay niya ay unti-unting nadadala ng unos. Dumating ang balita na tuluyan nang itiniwalag ng ama ni Isabela ang dalaga. Hindi na ito pinayagang makapasok sa kanilang mga negosyo at binantaan pang wala itong mamanahin kung ipagpapatuloy ang relasyon kay Marco. Niyakap siya ni Isabela at nagluha. "Marco, handa akong mawalan ng lahat. Handa akong mabuhay sa hirap, basta kasama ka." Ngunit lalo lamang iyong nagdagdag ng bigat sa dibdib ng binata. "Isabela, hindi dapat ikaw ang nawawalan. Ako dapat ang nagbabalik ng lahat ng nawala sa'yo." Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, isang gabi ay binisita siya ng kanyang ina, si Aling Rosa, sa talyer. Nakita nito ang anak na nakaupo sa gilid ng mesa, nakatungo at tila pagod na pagod sa laban. "Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay lilipas din," sabi ng ina. Hinahaplos ang balikat niya. Napaluha si Marco. "Inay, pagod na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Lahat ng pinaghirapan ko, unti-unti nang nawawala. Pati ang pangalan ko, sinisira. At si Isabela, nawalan ng lahat dahil sa akin."
Hindi ka dahilan ng pagkatalo niya, sagot ni Aling Rosa. Ikaw ang dahilan kung bakit siya natutong lumaban. Tandaan mo anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa negosyo o pera. Ito ay nasa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit bumagsak ang mundo. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, hindi maalis ni Marco ang bigat ng sitwasyon. Kinabukasan, nakatanggap siya ng sulat mula sa bangko. May nakabinbing kaso laban sa kanya dahil sa mga utang na hindi nabayaran, utang na bunga ng sabotahe at kanselasyon ng mga kontrata. Habang binabasa niya ang sulat, dumating si Isabela. Anuan Marco? Tanong nito halatang nag-aalala. Ibinigay niya ang papel. Isabela, baka tuluyan na akong mawalan ng lahat. Maaari nilang ipasara ang shop. Maaari nila tayong piliting bumagsak. Mahigpit siyang niyakap ng dalaga. Kung iyon man ang mangyari, magsisimula tayo ulit. Huwag kang susuko. Wala silang kapangyarihan sa puso natin. Ngunit hindi iyon ganoon kasimple. Kinahapunan, dumating ang ilang tao na nagpakilalang mga abogado ng pamilya Rosales. Ginoong Santos, ito ang huling babala. Layuan mo ang anak ng aming kliyente. Kung hindi, sisiguraduhin naming tuluyan kang mawawasak. Galit na tumayo si Marco. Wala kayong karapatan na diktahan ang damdamin namin. Karapatan naming protektahan ang pangalan ng pamilya. Ikaw ay walang iba kundi isang mekaniko. Hindi ka para kay Isabela. Mariin na sagot ng isa. Pag-alis ng mga lalaki, halos manghina si Marco. Ngunit sa tabi niya, si Isabela ay hindi natitinag. Marco, kahit lahat sila laban sa atin, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Kahit mawalan ako ng pamilya, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa mga sumunod na linggo, lalong tumindi ang hirap. Halos wala ng kliyente ang pumapasok sa shop. Ang mga natitirang tauhan ay nagdesisyong maghanap na ng ibang trabaho para masuportahan ang kanilang pamilya. Naiwan si Marco na halos mag-isa na lamang. Isang gabi, habang nagkukumpuni ng lumang motor upang kahit paano ay kumita ng kaunti, lumapit si Isabela at umupo sa tabi niya. Naalala mo ba noong una kitang nakilala? Ikaw ang nag-ayos ng kotse ko ng libre. Wala kang hinihinging kapalit. Doon ko unang nakita ang kabutihan mo. Napatingin si Marco sa kanya. At ikaw naman ang nagbigay ng dahilan para mangarap ako. Pero ngayon, pakiramdam ko, bumabalik ako sa wala. Inawakan ni Isabela ang kanyang mukha. Hindi mo kailanman babalik sa wala, Marco. Dahil sa puso ko, ikaw ang lahat. Sa gabing iyon, sa gitna ng lumang talyer na halos wala ng laman, naghawakan sila ng kamay at nanumpa. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, hindi natin bibitawan ang isa't isa. Unti-unti, muling dumagsa ang mga tao. Ang dating mga kapitbahay na nagduda ay bumalik at muling nagtiwala. Marco, pasensya ka na kung dati nag-alinlangan kami. Ngayon alam naming hindi ka nanloloko. Isa kang tunay na tao. Sabi ng isang matandang driver ng jeep. Sa bawat araw na lumilipas, muling nabuhay ang talyer. Hindi man kasing laki ng dati, ngunit mas puno ito ng kasiyahan at tiwala. Si Isabela man ay naging katuwang hindi lamang sa emosyonal na suporta, kundi maging sa pamamahala. Tinuruan siya ni Marco kung paano maglinis ng karburador, magpalit ng langis, at mag-ayos ng simpleng sira. Natatawa ang mga tao tuwing nakikitang ang dating sosyal na dalaga, ngayon ay marunong nang magpahid ng grasa sa kanyang mga kamay. At iyon ang naging tanglaw nila sa pinakamadilim na panahon ng kanilang buhay. Ang pagbagsak na dumating kay Marco ay maaaring kinuha ang kanyang negosyo at pangalan. Ngunit hindi nito nawasak ang pinakamatibay na pundasyon, ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa kabila ng halos ganap na pagkawasak ng negosyo ni Marco, hindi niya hinayaang tuluyan siyang lamunin ng kawalan ng pag-asa. Oo, masakit na makita ang talyer na dati puno ng buhay at ingay ng makina na ngayoy halos wala ng kliyente. Masakit na maramdaman ang mga matang nakatingin sa kanya, mga dating humahanga na ngayoy nagdududa. Ngunit sa tabi niya, si Isabela ay hindi kailanman bumitaw. Isang umaga, habang nagwawalis si Marco sa bakuran ng talyer, dumating si Isabela na may dalang folder. Marco, sabi niya, may naisip akong paraan.
Binuksan niya ang folder at ipinakita ang ilang dokumento. Ito ang proposal ko para sa isang community project. Pwede tayong magsimula ulit, hindi bilang malaking negosyo agad, kundi bilang isang proyektong magbibigay serbisyo sa mga tao dito sa baryo. Tutulong din ako sa pondo. Gagamitin ko ang kaunting natitira sa akin. Nagulat si Marco. Isabela, hindi mo kailangang gawin ito. Matagal ka nang nakikipaglaban para sa akin. Ayokong lalo kang madamay. Ngunit tumingin ang dalaga sa kanya, diretso sa mata. Marco, hindi mo na ako maitataboy. Nasa laban na ako at wala akong balak umatras. Kung babagsak ka, babagsak din ako. Pero kung babangon ka, babangon tayo ng magkasama. Niyakap niya si Isabela at sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang muling lumaban. Hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa babaeng handang magsakripisyo para sa kanya. Mula noon, nagsimula silang muli. Binuksan nila ang maliit na espasyo sa tabi ng talyer bilang community repair center. Hindi na ito para sa malalaking kliyente o mayayaman, kundi para sa mga ordinaryong tao, magsasaka, tricycle driver at jeepney operator. Ang kabayaran ay hindi palaging pera, kung minsan, gulay, isda o simpleng serbisyo kapalit ng kanilang tulong. Narito kami hindi para yumaman agad. Paliwanag ni Marco sa kanyang mga tauhan na bumalik upang tumulong. Narito kami para magbigay ng halaga. Kapag nakita ng tao na tapat tayo, babalik din ang tiwala. At ganun nga ang nangyari. Hindi ko inakalang matututo akong magpalit ng gulong. Biro ni Isabela isang araw. At hindi ko rin inakalang makakakita ako ng isang dalagang kasing ganda mo na hindi natatakot madumihan ang kamay. Sagot ni Marco sabay ngiti. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang muling pagbangon. Dumating ang isang pagkakataon na naging tulay upang bumukas ang mas malaking pinto. May isang organisasyon ng mga kilalang negosyante at engineer na nakarinig ng kwento ni Marco kung paano siya bumagsak dahil sa paninira, ngunit muling bumangon at nagbigay ng serbisyo sa kanyang komunidad. Isang araw, dumating ang isang sulat na nag-anyaya sa kanya na magsalita sa isang seminar tungkol sa integridad at pagbangon. Kinabahan si Marco. Isabela, hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, sanay ako sa makina, hindi sa entablado. Ngunit hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Marco, kaya mong gawin ito. Hindi mo kailangang magsalita ng magarbo. Sabihin mo lang ang totoo, ang kwento ng buhay mo. At iyon ang magpapatunay na higit ka pa kaysa sa iniisip ng mga tao. At nang dumating ang araw ng seminar, nakatayo si Marco sa entablado, simpleng nakapolo at pantalon, ngunit puno ng dignidad. Sa harap ng daan-daang tao, ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan, kung paano siya lumaki sa hirap, kung paano siya nagkaroon ng talyer, kung paano siya minahal at sinira ng lipunan, at kung paano siya muling bumangon sa tulong ng isang dalaga na hindi bumitaw sa kanya. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Nang matapos siya, nagpalakpakan ang buong bulwagan. At sa pagbangon na iyon, nagsimula ang mas malinaw na larawan ng kanilang hinaharap. Isang kinabukasang hindi na lamang pangarap, kundi unti-unting nagiging realidad. Matapos ang mga taon ng laban at sakripisyo, dumating ang araw na tila ba ginantimpalaan ng tadhana sina Marco at Isabela. Ang dating maliit na talyer na halos gumuho ay ngayoy isa ng maunlad na negosyo na kilala hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa buong rehiyon. Sa tulong ng mga bagong koneksyon at tiwalang muling nabuo, naging modelo si Marco ng isang taong bumangon mula sa pagkakalugmok at naging inspirasyon ng marami. Isang hapon, habang abala sa pagtuturo sa kanyang mga trabahador, dumating si Isabela, may dalang mga dokumento. Marco, masayang sambit nito. Natanggap na ang aplikasyon natin para sa bagong sangay ng Community Auto Center. Hindi na lang tayo basta repair shop. Magiging training center na rin tayo para sa mga kabataang gustong matutong maging mekaniko. Nagliwanag ang mukha ni Marco. Totoo ba yan? Isa yan sa matagal kong pinapangarap, Isabela. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong baryo. Oo, Marco. Tugon ni Isabela, at mas proud ako kasi ikaw mismo ang nagtanim ng lahat ng ito mula sa hirap. Ngayon makikinabang ang marami. Habang nag-uusap sila,
dumating si Aling Rosa dala ang mga pagkaing inihanda para sa lahat ng tauhan. Anak, tingnan mo nga, ang dami niyo nang natutulungan. Ibang-iba na ang buhay natin ngayon. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging ganito tayo. Napaluha si Marco at niyakap ang ina. Kung hindi dahil sa inyo ni Isabela, hindi ko kakayanin. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumaban. Samantala, hindi rin nagtagal ay muling humarap si Isabela sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating dalagang sunod-sunuran. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama, taas noo. Papa, wika niya, matagal ko nang ipinaglaban ang kalayaan ko. At ngayon nakikita niyo na kung anong kayang gawin ni Marco. Hindi siya ordinaryong mekaniko. Siya ay isang taong marangal, masipag, at may puso para sa tao. Kung hindi mo pa rin matanggap iyon, wala na akong magagawa. Pero kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko. Tahimik ang kanyang ama, halatang nagugulat sa tapang ng anak. Ngunit sa halip na muling magalit, napabuntong hininga ito. Ngayon ko lang nakita ang ganyang determinasyon sa iyo, Isabela. Kung iyan ang talagang kaligayahan mo, hindi na kita pipigilan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabela ang pagpapakawala ng bigat na matagal na niyang pasan. Lumapit siya kay Marco at nagluha sa tuwa. Narinig mo ba? Sa wakas, hindi na tayo kailangang itago. At doon nagsimula ang mas matamis na yugto ng kanilang pagmamahalan. Sa tulong ng pamilya, kaibigan at buong baryo, naging matagumpay ang kanilang community training center. Dito, natututo ang mga kabataang walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. Ang iba sa kanila'y dati ring palaboy at walang direksyon, ngunit ngayon ay nagkaroon ng pag-asa at kinabukasan. Boss Marco, salamat po dahil sa inyo. May bagong buhay ako, sabi ng isang batang nagtapos sa unang batch ng kanilang programa. Ngumiti si Marco at tinapik ang balikat nito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang pasasalamat mo ay ang ipagpatuloy mo ang sipag at kabutihan sa lahat ng gagawin mo. Habang lumilipas ang mga taon, naging simbolo ng inspirasyon ang kwento ni Marco at Isabela. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Kundi kwento ng tapang, sakripisyo at katapatan. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Hindi ito enggrande sa isang marangyang hotel, kundi isang simpleng seremonya sa baryo kung saan nagsimula ang lahat. Naroon ang mga kababaryo, ang mga trabahador, ang mga estudyanteng natulungan nila, at maging ang ilang opisyal na humanga sa kanilang ginawa. Habang naglalakad si Isabela sa gitna ng aisle, suot ang isang simpleng puting bestida, halos maiyak si Marco. Sa kanyang isipan, bumalik lahat ng alaala, ang unang pagkikita nila, ang libreng pagkumpuni ng sasakyan, ang mga lihim na pagkikita, ang pagbagsak at muling pagbangon. At ngayon, heto sila, patungo sa isang kinabukasang pinili nila ng magkasama. Marco, wika ni Isabela sa harap ng lahat. Sa lahat ng laban natin, hindi ko inakalang aabot tayo rito. Pero heto tayo ngayon, at ipinapangako ko, hindi na kita bibitawan. Oh, Marco, tinoma mapinupunasan ng luhang dumaloy. Ipinapangako ko la sa hirap at ginhawa, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Nagpalakpakan ng lahat habang tinatakan nila ng halik ang kanilang mga pangako. Sa gabing iyon, habang magkahawak kamay silang nakaupo sa harap ng kanilang bagong tahanan, sabay nilang minasdan ng mga bituin. Hindi man sila nakatira sa marangyang mansyon, alam nilang mas marangya ang buhay na meron sila. Puno ng pagmamahal, respeto, at tiwala. At sa katahimikan ng gabi, sabay nilang winika. Ito ang ating simula, hindi na kwento ng isang mekaniko at isang anak ng mayaman, kundi kwento ng dalawang pusong pinili ang isa't isa, laban sa lahat ng unos.